This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. Yes, Lord, hallelujah. And I'm desperate for you. Yes, Lord. And I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. Yes, this is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. And I'm desperate for you. Yes, Lord. And I'm lost without you. Amen. Tayong lahat tayo yumuko, lumulog sa ating Panginoon. Ama naming Diyos, kami ay lumalapit ng may buong pagsandig sa iyo, kagaya ng sabi ng awitin, ikaw po ang hangin na aming hinihinga. Ikaw ang tinapay na aming kinakain araw-araw. Hindi namin kayang mabuhay nang hiwalay sa iyo, nang wala ka, Panginoon. Kaya gayon din, Panginoon, sa gabing ito, ang gawain ito'y walang kabuluhan kung wala ang iyong presensya, kung wala ang iyong panguna, kung wala ang kapangyarihan mo na kumikilos mula sa pulpito hanggang sa likod ng iglesia. Hiling po namin, dakilang Diyos, ang muling pagsakop mo sa amin ng iyong Espiritu at ang masaganang inspirasyon nawa ay minsan pang maranasan ng bawat isa sa amin. Inspirasyon para mangusap, inspirasyon para makinig, inspirasyon para tumugon sa aming papakinggan. Inspirasyon para angkinin kung ano ang Lord para sa amin ngayong gabi. Pagpalain mo hindi lang ang visible audience, kundi maging ang invisible audience, Panginoon, sa gabing ito. Ikaw po nakaalam ng tunay na kailangan ng aking mga kapatid. Pagpalain mo sila ayon sa kanilang pananampalataya. At kung meron nagkukulang ng pananampalataya, Lord, dagdagan mo ang pananampalataya nila. Kagaya ng sabi ng mga disipulos minsan naman, Lord, help our unbelief. Salamat po, Panginoon, sa iyo po lahat ng papuri as we entrust the service into your hands.
In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Habang nakatayo tayo, punta tayo kagad sa pagbasa ng scriptures. 2 Corinthians chapter 12. Habang inahanap natin, binabati ko ang lahat ng isang magandang gabi muli sa banal na pangalan ng ating Panginoong Jesus. Napakarami pong mga bisita tayong kapiling ngayon. Nakita ko kanina. At ang ating dalangin ay pagpalain sila ng Panginoon, makatanggap sila ng isang bagay na hindi na maaalis o maaagaw sa kanila ngayong gabi. Amen. Something eternal, something, amen, that will last forever. Kung nakita nyo na ganito pagkakasabi, chapter 12, verse 7 hanggang 9, sabi, "And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan, to buffet me, lest I should be exalted above measure. For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me." Sabi sa Tagalog ay ganito, "At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman, ng isang sugo ni Satanas upang ako'y tampalin, nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Tungkol dito ay makaitlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan, kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahanawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo." Matthew chapter 13, verses 45 to 46, bago tayo umupo. Matthew 13, sabi, "Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearls, who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it." Sabi sa Tagalog ay ganito, "Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong mangangalakal na humahanap ng magagandang perlas. At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas, ay yumaon siya at pinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili iyon." Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Amen. Maraming tayo magsipo ngayong gabi. Kasama natin ngayon si Pastor Pepito ng San Pablo. Siya po dapat ang preacher natin, pero dahil sa ako ay aalis na next week at mawawalay sa inyo sa loob ng isang buwan at isang linggo, ay minarapat ko po na kunin yung mga nalalabing services para ako ang makapangaral sa inyo sa mga gawain ngayon. Alright? So, mamaya ipag-pray natin sina Brother Boy at Sister Flor bago tayo magtapos sa gawain para maitagubili natin sa pag-iingat ng Panginoon sa pagtungo nila sa Canada. Okay, sa darating na Sabado, I believe, nakaschedule sila umalis ng Saturday itong week na ito. Alright. Gusto ko mang-usap ngayong gabi tungkol sa message na pinamagatan kong The Making of a Pearl. The Making of a Pearl. Ang pagbuo ng isang perlas. Dito sa binasa natin sa Matthew 13, sabi, ang kaharian daw ng langit ay tulad sa isang mangangalakal na naghahanap ng mga magagandang perlas. At nung siya'y makasumpong ng isang perlas na sadyang mahalaga, lubhang mahalaga, ay kanyang pinagbili lahat ng kanyang tinatangkilik at binili yung perlas na yun. Ang perlas
ay isang napaka-gandang hiyas, napaka-mahalaga, marikit kung tignan, at gustong-gusto itong sinusuot ng mga kababaihan dahil sa magandang hatid nito sa itsura nila. At ma-appreciate nyo ang tunay na halaga ng perlas kung alam nyo kung paano nabubuo itong hiyas na ito. At yun ang ating titignan ngayong gabi at tignan natin i-apply, subukan natin i-apply sa kaharian ng Diyos, kagaya ng sabi dito sa parabola na ating binasa. Ang perlas ay mula sa iritasyon. Alam niyo yung iritasyon? Irritation yun sa English. Pearls are made from irritations. They are birthed out of something uncomfortable. Isinisilang ang isang perlas mula sa isang karanasan na hindi komportable. Kung alam nyo kung paano nabubuo ang perlas, para bigyan kayo ng background, siguro babanggitin ko sa inyo sandali kung paano ito nabubuo. Ang perlas ay nabubuo sa pamamagitan ng pagpasok ng isang foreign object sa isang kabibi o sa isang oyster. At usually itong mga kabibing ito ay matatagpuan doon sa malalalim na bahagi ng karagatan. At dahil sa nanginginain sila doon sa nasa lupa, sa ilalim ng karagatan, paminsan-minsan ay merong nasisingit na butil ng buhangin doon sa loob ng kabibi. At dahil doon, yung kabibi ay magpapagana ng kanyang natural defense system. Dahil siya ay naiirita doon sa nararamdaman niya kasi merong foreign object na pumasok. Marahil isang parasite, hindi lang buhangin, marahil iba pang mga nilalang na maliliit na papasok sa pagitan ng kanyang mga shell. At pag nangyari yun, ay maasiwa yung kabibi at naturally siya ay nagsisecrete ng isang substance na kung tawagin ay nacre. At itong nacre na ito ay isang substance ito na crystalline, isang matigas pero makintab na substance na ang ginagawa nitong kabibi ay binabalot niya yung irritant, yung foreign object na pumasok sa kanya, binabalot niya noon para makutsyonan at hindi siya masyadong masaktan doon sa pananatili nito doon sa kanyang loob ng kanyang mga shell. And so habang nararamdaman niya yun, wala siyang tigil sa pagsisikrit nung nacre na yun. Paulit-ulit, layer after layer, layer after layer, kaya yung maliit na parasite o foreign object ay unti-unting lumalaki habang siya'y nababalutan nung sinisikrit nung kabibi. Nasusundan niyo ba ako? Hanggang sa wakas, yung bagay na nakakairita ay nagiging isang napakaganda at napakamahal na hiyas. Saan nagsimula? Irritation. Siguro kung tatanungin niyo yung kabibi, ay sasabihin niya, ayoko nung naiirita, ayoko nung nadi-discomfort. Kung pwede lang, maging maayos ang lahat ng bagay, ayokong mahirapan sa anumang paraan. But you know what? Ang Diyos, dinesign niya ang irritation para ito ay maging isang bagay na napakaganda at napakahalaga. At totoo din yan sa buhay natin bilang mga Kristiyano, bawat irritation sa ating buhay, mga bagay na inisip natin minsan nakakainis. Hindi tayo komportable. Iyan ay dinesign ni Lord para maging isang perlas sa ating buhay. Naisip niyo ba yon? Makikita niyo dun sa binasa natin sa 2 Corinthians chapter 12. Ngayon, may i-connect nyo na kung bakit binasa ko yun. Si Pablo ay merong idinadaing na tinik sa tagiliran. Tinik sa laman, ang sabi dito sa Bible. Nang sabi, paulit-ulit niyang hiniling kay Lord na ito ay tanggalin niya. 3 beses na ipinanalangin niya sa ating Panginoon na tanggalin itong tinik na ito.
Pero ang tugon ng Panginoon ay ano? Inalis ba yung tinik? Hindi. Ang sabi ng Panginoon, ang biyaya ko ay sapat para sa iyo, Pablo. Hindi niya inalis yung irritation, dinagdagan lang siya ng biyaya. Hindi niya inalis yung irritation, binalot niya lang ng biyaya yung irritation. At habang siya'y nahihirapan, ay lalong dinadagdagan ni Lord ang biyaya na bumabalot doon sa tinik na nagpapahirap sa kanya. Hallelujah. At habang tumatagal, palaki ng palaki ang biyaya. Can you say amen? Hanggang sa maging isang perlas ito at maging larawan si Pablo ng isang tao na puspos ng kapangyarihan ng Diyos dahil sa pagpapakumbaba. What a character that is. Yan ang tunay na larawan ng perlas. Ang sabi dito, para hindi ako magpalalo sa sobrang dami ng kapahayagan na natanggap ni Pablo sa ating Panginoon, napaka-prone niya para magmalaki. Di ba? Magpalalo. At tignan ng mababang ibang mga lingkod ng Diyos. Pero ang sabi, para hindi mangyari yan sa akin, binigyan ako ng Diyos ng tinik sa aking laman. See? Isang bagay yung magkaroon ka ng maraming pahayag, isang bagay yung magkaroon ka ng karakter habang meron kang mga pahayag. Diba? Ang karunungan, ang kaalaman na walang karakter ay walang kabuluhan. In fact, ito ay delikado. Ang kapangyarihan na walang karakter ay devilish. Ang karunungan, ang knowledge sa message na walang karakter ay hindi magbubunga ng mabuti sa iyong buhay at sa buhay ng mga tao na nasa paligid mo. Kaya kinailangan siyang bigyan ng tinik. Amen. Para kasabay ng kaalaman ay magkaroon siya ng tamang karakter. Amen. Para ma-handle yung karunungan na binigay ng Panginoon sa kanya. Alalahanin niyo na ayon sa Biblia, ang Diyos ang ating mamamaliok, tayo ang mga putik. Okay? At ang Diyos, isa sa paraan niya ng paghuhubog sa atin, pag-aanyo sa atin, sa anyong nais niyang marating natin, ay sa pamamagitan ng pagpapahintulot niya na tayo ay pumasok sa mga mahihirap at uncomfortable situations. Iniwala ba kayo doon? Isa yan sa paraan ng paghuhubog ni Lord. Hahayaan niya na pumasok ka sa mahirap na sitwasyon. Sino ba dito ang hindi pa nakadadanas nun? At ang palagay nyo ay, dahil doon, ako ay naniniwala na talagang anak ako ni Lord kasi hindi niya ako hinahayaan pumasok sa mahirap na sitwasyon. Kung yan ang iyong patotoo, ay mas duda ako dun sa patutuong yan na ikaw ay anak ng Diyos dahil ang anak ng Diyos ay huhubugin niya. Ang anak ng Diyos, amen, ay gagawin niya ang lahat ng magagawa niya para siya ay maging kamukha niya at siya ay dumarating lamang sa pamamagitan ng pagbabata, ng pagtitiis, amen, ng mga mahihirap na mga sitwasyon. So, marahil nasa isang mahirap na sitwasyon kayo ngayon, hindi komportable, may nakaiirita sa inyong buhay. At ang tagal nyo nang pinapanalangin na mawala, pero hindi mawala-wala. Hindi kaya tinakda ni Lord yan? Dahil gusto niya na sa pamamagitan niyang irritation na yan, ay makabuo ka ng perlas sa iyong katauhan. Pag ikaw ay nasa mahirap na sitwasyon, hindi mo nakukuha yung gusto mo, hindi ka natatrato ng tama, hindi nangyayari ng simbilis ng gusto mo, yung mga gusto mong mangyari, ito ay naglalantad ng mga impurities or weaknesses sa ating katauhan. Sa panahon ng kahirapan, lumalabas kung sino tayo talaga. Di ba? Madali lang magpuri pagka maayos ang lahat eh. Pag maginhawa ang buhay, pag walang problema, di ba? Pero yung tunay na ikaw ay lalabas pagka nasa lambak ka, pagka nasa gipit kang kalagayan. Kaya sinasadya ni Lord na dalhin tayo dyan dahil gusto niya na makita natin mismo yung mga kahinaan natin. Yung mga impurities sa clay natin. Can you say amen? Dahil hindi niya tayo mahuhubog ng maayos, hindi niya mapapasunod ang ating buhay kung puno ito ng mga matitigas na bagay
na humahadlang para tayo ay mapasunod niya sa kanyang paglililo. Can you say amen? Sa kanyang pisil. Hallelujah. So, lumalabas sa panahon ng kagipitan, ang tulad sa pride, selfishness, yung pagiging matampuhin natin, yung pagiging critical natin, yung pagiging impatient natin, lumalabas yan sa mga panahong tulad yan. Mga bagay na kailangan nating itakwil, kailangan nating pagtagumpayan. Marahil hindi natin magustuhan ito, pero ang totoo, ginagamit ng Diyos ang bawat sitwasyon, bawat problema, bawat tao na mahirap pakisamahan, bawat panahon na nasasaktan tayo ng gusto, para sa paghuhubog niya sa atin. Kailangan nating ipaalala sa ating sarili na ito ay isang pagsubok lamang at ito ay isang pagkakataon para tayo ay umakyat sa ating level ng relasyon sa Kanya at maging mas mainam tayo. Ang irritation na pinapahintulot ni Lord is not to make you bitter, but it's to make you better. Diba? Yung mga kabiguan, yung mga disappointments, mga tao inaasahan mo, amen, ay siya pang bumigo sa iyo. Ang mga bagay na yan ay hindi para ikaw ay lumibot sa kapitbahayan at ihayag ang kapaitan na meron ka dahil sa pangyayaring ito. Amen. Kundi nais ng Diyos na makita mo na may dahilan ang lahat ng yan at siya ay nagtatrabaho sa pamamagitan ng mga pinapahintulutan niyang ito. The irritation is not designed to frustrate you, but to make you grow and develop your character. Hindi mo pwede ipanalangin na alisin ni Lord lahat ng mga mahirap na sitwasyon. May mga mahirap na sitwasyon na sadyang hindi inaalis ni Lord. Classic example, yung kay Pablo. Hindi niya inalis yung tinik. Kahit gaano ang panalangin ng hiling ni Pablo, hindi tinanggal ng Diyos ang tinik na nagpapahirap, nag-i-irritate kay Pablo. Hindi natin pwedeng sawayin ang lahat ng pagsubok. We cannot rebuke every trial. For God uses hard situations to grow us up, and people who are hard to get along with, like sandpaper to get the rough edges off of us. Meron tayong mga magagaspang na bahagi pa eh. At kailangan natin ng mga taong mahirap pakisamahan para sila ay magsilbing liha sa atin. At mapino yung mga magagaspang na kanto ng ating buhay. Hallelujah. Ang sabi nga sa Proverbs iron sharpeneth iron. So a man sharpeneth the countenance of his friend. Para daw yan bakal na pinapatalas yung kapwa bakal. Kailangan natin yung mga taong iinis sa atin. Mga taong parang ang hirap pakisamahan. Mga taong iniisip natin, bakit ba nandito ito? Bakit ba kasama ko to sa church? Hindi mo alam, yan ay parang bakal na humahasa sa bakal na ikaw. Para tumalas ka. Kung hindi natin naiintindihan ng pamamaraan ng ating Panginoon, paano siya nag-ooperate at ang proseso na kanyang ginagamit, ay mapufrustrate tayo. At marahil ay magsisikap tayong tumakbo sa bawat mahirap na sitwasyon. Nakita na ba kayo ng ganyan, believer? Pag may problema, takbo dito, takbo dun. Iwas sa problema, takbo sa problema. Amen, para malaman na yung problema ay nauna pa sa kanya, doon sa kanya pupuntahan. Hindi tayo lalago sa pamamagitan ng pag-iwas sa problema. Pag-iwas sa hamon at kahirapan. Ang paglago ay nakukuha sa pagharap sa mga ito.
Ang sabi ng iba, ayoko na sa trabaho namin, masyado, my supervisor gets on my nerve. Nakakainis. Wala nang mabuting nakita sa akin. Ang sungit-sungit, palagi nakabulyaw at lahat, makaalis na nga. Alam niyo kung mangyayari? Paglipat niyo doon sa susunod na trabaho, merong 2 supervisor na katulad niya doon sa trabahong lilipatan mo. Bakit? Kung anak ka ni Lord, hindi mo alam, hindi mo napapagtanto na yung mga taong nilalagay ni Lord sa buhay mo, pinapahintulot niya mapa sa buhay mo, makasama mo sa buhay, ay mga taong ginagamit niya para ikaw ay mapaigi. Kaya nariyan yung mga taong yan, may layunin siya. Amen. Hallelujah. Hindi ko na matiis. Aalis na ako. Ayoko na dito sa church na ito kasi ang daming ipokrito. Ayoko na sa church ito kasi merong isang tao dito na wala nakitang mabuti sa akin. Palagi na lang akong tinatarayan. Palagi na lang merong criticism sa akin. Palagi na lang merong pasaring sa akin. Palagi na lamang, tinitignan ako na mababa at iniinis ako. Tuwing may sasabihin ako, meron siyang sasabihin kontra sa akin. Makaalis na nga. Kagaya ng sabi ko kanina, paglipat mo sa kabilang church, mas maraming taong ganun ang iyong masusumpungan. Bakit? Kasi umiwas ka sa pagtatrabaho na ginagawa ni Lord sa iyo dun sa church na yon. At dahil sa umiwas ka, amen, titiyakin niya sa paglipat mo dun sa kabilang church, ay talagang matrabaho ka na niya. Hallelujah. Don't you realize that God may have put him in your life, that person, to help develop your pearl? Kaya nakakainis yan, kasi ang perlas nagmumula doon sa mga bagay na nakakainis. Nakakainis na to eh. Di ba? Huwag ka lang mainis. Mag-develop ka ng pearl. Amen? Maganda yung attitude ng pearl, di ba? Kanyang binabalot yung irritation ng substance na galing sa Kanya. You see, kung meron kayong bahagi ng Diyos, kung meron kayong Holy Spirit, amen, wag lang kayong mainis. Mag-develop kayo ng pearl. Pag merong nangiinis sa inyo, pag merong nanguusig sa inyo, ang sabi sa Biblia, ipanalangin niyo siya. Amen. Mag-secrete kayo ng substance ng Holy Spirit. Mag-secrete kayo ng biyaya. Can you say amen? Ang sabi, doon sa mga umuusig sa inyo, nagsasabi ng mga sari-saring mga bagay na walang katotohanan laban sa inyo, sabi, pagpalain niyo pa siya. Dahil sa ganung paraan lang kayo makabubuo ng perlas. Pagka in-excommunicate mo kagad yan, o nilayon mo kagad, sayang, may perlas sanang mabubuo sa iyo. Hallelujah. Kung walang ganyang tao, isipin nyo, paano nyo mapapatunayan ang salita ng Diyos na nagsasabing, overcome evil with good? Kung lahat good. Kung walang irritation. Paano matutupad ang salita ng Panginoon? Amen. Na kayo ay maging mapagpahinuhod. Long-suffering. Alam nyo ba kung ano ibig sabihin ng long-suffering? To suffer long. Di ba? Yung bang tipong 5 taon mo nang pinagtitiisan? Pero dahil doon nadidevelop yung long suffering mo. Di ba? Kaya nandyan yung mga taong yan dahil gusto ni Lord na magkaroon ka ng long suffering. Paano ka magkakaroon ng pusong mapagpatawad kung walang mangiinis sa iyo? Kung walang gagawa ng mali sa iyo, kung walang mag-aatraso sa iyo, paano mo malalaman na marunong ka ng magpatawad? Lord, salamat sa mga makukulit. Salamat sa mga matitigas ng ulo, Lord. Salamat sa mga asar sa buhay. Amen. Natatawa tayo, but that's the truth. Amen. Kung magagawa nating tanggapin ito sa tamang paraan at balutan natin, hallelujah, ng kung anong meron tayo sa ating loob.
Hallelujah! Yung iba walang ganyang substance. Hindi lahat ng shell merong substance na katulad nun sa kabibe. Hindi lahat may knucker. Amen? Hallelujah! Kaya hindi lahat ay makapagtitiis dun sa mga taong tinitiis nyo ngayon. At hindi lahat makakapag-produce ng perlas. Salamat sa Panginoon dahil meron kayong Holy Spirit. Kayo lang ang may kakayanan na gawing mabuti ang isang bagay na parang hindi maganda at nakakairita. So God did not permit the irritation to make our life miserable. God knows there's a pearl in each one of His elect that is ready to be formed. Alam niya yun kasi siya mismo yung mother pearl eh. Siya yung pearl of great price na sinasabi dito sa ating parabola na binasa dito sa Matthew chapter 13. Pansin niyo ba yun? Itong parabolang ito ay pwede mong tignan sa dalawang paraan. Pwede mong tignan itong parabolang ito bilang yung merchantman, yung mga ngalakal, bilang tayo ng mga mananampalataya. At pagkatapos ay nasumpungan natin, yung pearl of great price, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At alam niyo kung bakit pearl of great price siya? Kasi siya'y hinubog sa matinding mga kahirapan. Hinubog sa pagtitiis. Alam niyo ba ang sabi ng scripture tungkol sa ating Panginoong Jesucristo? Ang sabi dito sa Hebrews chapter 5 verse 8, though He were a son, yet learned He obedience by the things which He suffered. Alright? And being made perfect. You see, in other words, pwede nyo sabihin ang scripture na yan sa ganitong paraan. He was made perfect by the things that He suffered. Isipin nyo ang ating Panginoon sa Kristo ay ang Diyos. Amen, nagaling siyang dakilang espiritu. You remember? Walang dumi, walang kasalanan, walang anumang dungis, walang, walang anumang bagay na hindi maganda. Siya ang bukal ng lahat ng dalisay na bagay. But then, He bottled Himself up in a body of flesh sa ating Panginoong Jesucristo. At siya ay nilagay dito sa maruming sanglibutan. God, hallelujah, mistulang kabibi. Hallelujah. At pagkatapos ay, pinaranas ang kasalanan ng tao. Pinatikim ng pag-uusig, pinatikim ng panglalait, pinatikim ng lahat ng klase ng masasamang salita, pinatikim ng lahat ng klase ng kasamaan. Yung mga bagay na yun ay foreign sa Lord. Diba? Kumbaga parang foreign body yung mga yun eh. Pero paano ito hinarap ng ating Panginoon? Amen. Ginantihan niya ng kabutihan lahat ng ginawang kasamaan sa Kanya. Bakit? Naparito siya para akuin ang ating kasalanan. Amen. Ngunit sa pamamagitan ng kasalanan yun, ay nakapag-develop siya ng isang perlas na mahalaga. Inako niya ang ating kasalanan para magkaroon tayo ng dakilang manliligtas. Dakilang manunubos. Can you say amen? Sa persona ng ating Panginoong Jesucristo na nabayubay sa krus, He became that pearl of great price dahil sa kanyang mga binata. And He was made perfect by the things that He suffered. Think of it now. So lumalabas dito na merong paglago na dinanas ang ating Panginoon bagamat siya ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi ibig sabihin yung perfection dito ay sinless perfection o perfection na walang, walang sala. Sa ganung paraan, siya ay perfect. Pero yung perfection dito ay maturity. Siya ay nag-mature sa pamamagitan ng mga irritation. Hallelujah. Ang sabi ni Pablo sa Romans 8:18, for I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Alright, kanina pinakita ko yung silip na ang pearl of great price ay ang ating Panginoong Jesucristo. Pero kung gagamitin natin itong scripture sa Romans 8:18, ang sabi tayo daw, amen, ay nagbabata ng mga tiisin ngayon.
sa kasalukuyang panahon. Are you following me? Pero ang sabi, ang mga tiising ito, ang mga irritation na ito, can you say amen? Ay hindi karapat-dapat ikumpara sa kaluwalhatian. Amen, ang maihahayag sa atin. In other words, dun sa perlas na mabubuo. Can you say amen? Hindi mo pwedeng ikumpara ang mga mumunting pagsubok at kahirapan na dinadanas natin dun sa kaluwalhatian ng perlas na mahayag sa atin. So you see, pwede natin tingnan yung parabola bilang yung pearl of great price bilang bride na dumaan sa pagsubok. Dumaan sa sari-saring suffering, pero siya ay nilululhati habang siya ay nakalalampas sa mga pagsubok. Can you say amen? At siya ay nagiging isang perlas na mahalaga. At ang merchant man ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil in the first place, tayo naman ay walang pambili. Bankrupt nga tayo dati. Di ba anong pambibili natin? Wala nga tayong pag-asa, wala tayong Kristo, wala tayong Diyos, wala tayong anumang taglay na may halaga sa ating buhay. Amen. Paano pa tayo bibili ng gusto natin, spiritually speaking? But the great merchant man here was the Lord Jesus Christ. Siya ang may kakayahang bumili. Siya ang may pondo. Can you say amen? Naghahanap siya ng magagandang perlas. Amen. Kasi merong magandang perlas, merong mas maganda, merong pinakamaganda. Merong mga perlas na cultured lamang, ginagawa lang ng tao. Pero merong perlas na natural, na nabubuo sa ilalim, sa malalim na bahagi ng karagatan. Amen. Nagkukulture na sila ng perlas ngayon, at yung perlas na yun ay hindi kasing halaga nung perlas na kailangan mong sisidin sa malalim na dagat. Amen? So nakakita siya ng iba't ibang perlas ng mga iglesia. Hallelujah! Magaganda rin naman, sabi, goodly pearls. Pero nung makita niya yung perlas na yun, amen, na walang katulad. Ang sabi, iniwan niya lahat ng meron siya. Pinagbili niya lahat ng meron siya. Iniwan niya ang kalulatian sa langit. Can you say amen? Blessed be the name of the Lord. At siya'y naganyong alipin at bumaba dito sa lupa. Para ano? Para tayo ay bilhin. At angkinin, bakit? Kasi nakita niya through eyes of predestination. Through eyes of omniscience. Amen. Na merong mga taong merong potensyal na maging perlas. Natural na perlas, hindi gawa-gawa lamang. Alam niyang kamaterialis niya. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Sana nakakasunod kayo. So Paul here saying, suffering of the present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Dahil si Pablo mismo ay minaltrato, inusig. Amen? Kinailangan niyang makipag-deal sa maraming mga unfair situations. Binato ng maraming beses. Diba? Pinalo, hinaplit ng maraming beses. Amen? Naranasan niyang magutom, hindi kumain. Sabi niya, lahat ng bagay naranasan ko. And I can do all things through Christ which strengthens me. Hallelujah! At ang sinasabi niya dito, ito'y mga pagsubok, pero hindi ako nagrereklamo, hindi ako tumatalikod, hindi ako tumatakbo sa mga kahirapang ito. Naalala niyo minsan binalaan siya na huwag ka nang pumunta sa Rome. Amen? Dahil nakaabang sa iyo ang mga taong gustong pumatay sa iyo, manakit sa iyo. Pero siya ba ay natakot? Ang sabi niya, none of these things move me. Dahil alam ni Pablo na yun ay makatutulong sa kanya. Alam niya na yun ang paraan ng Diyos ng pagdidevelop ng perlas na meron siya sa kanyang kalooban. Hallelujah. Alam niya na makatutulong lang yung sa kanya at lalo lang magbibigay ng higit na halaga sa perlas na binubuo ni Lord sa kanyang buhay. Sabi sa Romans 8:17, tayo daw kung tayo yung mga anak, ay sabi, if we are children, then heirs of God and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with Him,
that we may be glorified together. Alam niyo ba na ang mga apostoles ay dumanas ng matinding mga pag-uusig hanggang sa halos lahat sila ay namatay sa martyrdom, maliban kay John the Divine. Remember? Lahat sila dumanas ng matinding kahirapan. Pero merong hula si Lord sa kanila dahil alam niya na mangyayari yun sa kanila. Dito sa Matthew 19 verse 28, and Jesus said unto them, Verily I say unto you, that ye which have followed me in the regeneration when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. He was speaking to his disciples. Hallelujah. Ang sinasabi niya dito, sa new heaven and new earth, sa regeneration. Dahil sa kayo ay susunod sa akin at sumunod sa akin sa hirap, sa harap ng persecution, sa mga, amen, nakaiiritang mga kalagayan. Amen, sabi, kayo ay paupuin ko. Amen, sa luklukan kasama ko para humusga o humatol sa 12 tribo ng Israel. 12 disipulos. At alam niyo ba, sa New Heaven and New Earth, sa New Jerusalem, ang sabi sa Matthew 21:21, ang sabi dito, and the 12 gates, ito yung itsura nung New Jerusalem. Dinidescribe ni John. And the 12 gates were 12 pearls. Yung mga gate doon, yung mga pintuan, ay buong perlas. Why? Because they are representing the apostles of the Lord Jesus Christ na nag-aalay ng kanilang buhay para sa Kanya, nagtiis ng di kawasang paghihirap. Amen, para sa pangalan ng ating Panginoon. At ang pangako sa kanila, kayo ay paghahatulin ko. Amen, gagawin ko hukom ng 12 tribo. At sa New Jerusalem, ang Israel ay wala sa loob ng New Jerusalem. Ang bride lang ang nandoon, ang 12 tribo ay nasa labas. Alam niyo, pinag-aralan natin. At merong panahon na sila ay mag-aalay ng kalalatian kay Kristo doon sa loob ng, amen, ng New Jerusalem. At kailangan nilang dumaan sa mga gates. At ang sabi dito sa Biblia, amen, and the gates were 12 pearls. Every several gate was of one pearl. Sipin niyo yun, isang gate ay isang buong malaking perlas. Abay, gaano karaming irritation ang dinanas nito mga taong ito para makabuo sila ng napakalaking perlas. Amen. Help us, Lord. At ang sabi dito, amen, and the street of the city was pure gold, as it were transparent glass. 21 verse 12, ang sabi dito, and had a wall great and high, and had 12 gates, and at the gates 12 angels, and names written thereon, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. All right. So makikita nyo dito na yung mga perlas na yun na nagre-represent sa mga apostoles, amen, ay kailangang daanan ng 12 tribes at sila'y hatulan kung sila'y pwedeng pumasok o hindi. Amen? Sila ay nailagay sa ganong mataas na posisyon dahil sa kanilang dinanas. Bago sila mailagay sa ganong, amen, matayog at marangal na posisyon para maging hukom sa araw na yon. Amen, kailangan nilang, amen, dumanas ng sari-saring irritation dito sa buhay na ito. And so they became pearls of great price. Hallelujah. And they became, hallelujah, judges. Amen. Kung sila ay ganon din tayo kung tayo ay maghaharing kasama ni Kristo. Huwag kayong umasa na makakarating kayo doon nang hindi kayo,
amen, sinusubok, na hindi kayo nililiha, na hindi kayo inuhubog ng dakilang mamamalyok. Ang Diyos, ang talagang interest niya ay ang baguhin tayo kesa sa baguhin ng ating mahirap na sitwasyon. Naisip niyo ba yon? Ang gusto ni Lord ay baguhin si Pablo kaysa sa baguhin yung kanyang sitwasyon na meron siyang tinik sa laman. Diba? Mas interesado si Lord na baguhin kung sino ka kaysa doon sa baguhin yung sitwasyon na kinaroroonan mo. May mga bagay na sadyang hindi mababago at hindi papahintulot ni Lord na mabago. Okay, para mas maintindihan ng karamihan. May mga bagay na talaga hindi na magbabago. Kailangan yung tanggapin na it's here to stay. Like for example, hindi na mababago ang traffic jam sa Pilipinas. Lalo na sa Manila. Lalo na sa EDSA. It's here to stay. Diba? Ngayon, kung ikaw sa loob ng 30 taon na ikaw ay bumabiyahe sa EDSA at sa mga kalsada ng Maynila, ay palagi ka na lamang naiirita at nagagalit at na-stress at nasisira ang araw mo dahil sabi mo, ang traffic naman. Diba? Kahit anong panalangin mo, ganun pa rin. Lord, sana hindi ganun ka-traffic ngayon. Bago pa malaman, mas matindi ang traffic kaysa nung nakaraan. Ano yun? May mga bagay na hindi na mababago. Ang kailangang mabago ay hindi yung sitwasyon, ikaw ang dapat mabago. Amen. Imbis na ikaw ay palaging naiirita, amen, kaya merong traffic jam kasi tinuturuan tayong maging mapasensya. Pagka wala kang pasensya, talagang maiirita ka at maiinis ka at ma-stress ka. Amen? Hindi na magbabago yan. Amen? Kung ikaw gusto mong ma-enjoy yung biyahe mo mula sa bahay hanggang sa trabaho, sana mabago ka. Sana lumago ka. Sana magkaroon ka ng pagtitiis. At makita mo na merong maganda doon sa traffic jam. Diba? Amen? Let's enjoy the view, sabi nga nung iba. Kaysa mainis ka, enjoy the view. Diba? Isipin mo, ganda, ang daming gagandang sasakyan na. Tignan mo kung di maging mas maganda yung biyahe mo, pareho lang, traffic pa rin. O baka mas malala yung traffic, pero pag nabago ka, ay magiging kaaya-aya ng biyahe mo. So hindi nabago yung traffic, ikaw ang nabago. Hallelujah. Tinanong ko si Mrs. kanina, si Subena, sabi ko, mahal, ano bang bagay, ano ba sa ugali ko yung nakakairita sa ng gusto? Isa pang mag-asawa to eh. Pero aalis naman ako, so baka makalimutan niyo na yung pagbalik ko, tapos makalimutan niyo na yung sasabihin ko ngayon. Sasabihin ko na rin. Ang sabi niya, yung pagiging mabagal mo. And she was speaking from her heart. At I believe she didn't mean badly nung sabihin niyang makupad. Dahil ang sabi niya, mabagal ka, makupad ka, mabagal kang magdesisyon, mabagal kang kumilos isang bagay, pero ang sabi niya, ang nakita ko ron, matagal na panahon ako nananalangin, sana bumilis ka. Mabago yung pagiging makupad mo, pero hindi ka nagbabago eh. Kaya ang ginawa ni Lord, siya ang binago. Diba? Dating naiinis siya, ngayon hindi. Nakakita siya ng blessing doon sa pagiging makupad ko. Kasi sabi niya, naintindihan ko na kung naging padalos-dalos ka dati, ang daming problema ang pinasok natin. Pero dahil ikaw ay nananalangin muna ng gusto, inuusisa ang lahat ng bagay, tinitimbang. Amen, lahat ng bagay bago magpasya, bago sumulong. Ngayon naintindihan ko na mabuti pala yung makupad minsan. Amen. Praise the Lord. Ano mga tao na arya ng arya. Di ba? Ang bilis-bilis nga. Sabi nga, ang taong tumatakbo na matulin pag nadapa, ano? Sabi, pag matinik ay malalim. So sabi niya, so yun ang aking, hindi na gusto, nairita ko sa iyo, pero
Hindi ka naman binago ni Lord eh. Ganyan ka na talaga siguro. Pero ako ay binago ni Lord at ngayon na-appreciate ko yung pagiging makupad mo. Dahil isa pa, natuto akong magtiis. Diba? Natuto akong magtiis. Naalala ko yung aming aso na si Stretchy. Ting umaga, sasalubungin ako. Ang hyper niya, magtatatalon, maglulundag, sasalubungin kami. Masaya lang siya na pagkatapos ng magdamag na wala siyang kasama doon sa silong, ay meron na siyang makakasama dahil bumababa na kami isa-isa pagkatapos ng pagpupahinga sa gabi. Kaya lang, pupungas-pungas pa kami, kadalasan bumababa. Narito siya, sige na, lundag, sige lahat. Nakakairita. Nakakairita, parang nakakainis. Ano ba ito asong to? Sabi ko, Esther, ang dami mong tinurong tricks dito. Baguhin mo nga yung kanyang ugaling yan. Pero kahit anong gawin ni Sister Esther, hindi nagbabago. Lalo lang siyang nagiging hyper habang tumatagal. Amen? Pero alam niyo kung anong ginawa ni Lord? Kami ang binago. Imbis na mainis kami kay Stretchy, paggising namin sa umaga, expected na namin si Stretchy ay sasalubong sa amin ng may sobrang kasiglahan at saya. Amen? Ang gagawin namin, magpapakasaya na rin kami. At pagbaba ko, magtatakbuhan kami, ang sigla-sigla. Bago ko pa malaman, mas masigla yung mga huling araw ko kaysa dati, kasi dati naiinis ako na sinasalubong ko ng aso ng ganon. Wala pa ako sa mood para maglaro. Pero ngayon, dahil sa kita ko hindi nagbabago, bago pa ako bumaba, nasa mood na ako para maglaro. Amen. May mga taong hindi mababago. Kasi panalangin natin palagi, Lord, baguhin mo siya. Lord, baguhin mo ang asawa ko. Lord, baguhin mo yung aking pastor. Bago kayo manalangin ng ganyan, dapat maging handa kayong mabago sa inyong sarili. Kasi alam nyo, minsan pahintulutan ni Lord na yung asawa mo hindi magbago. Bakit? Kasi ikaw ang kailangang baguhin. At babaguhin ka sa pamamagitan ng asawa mo. Intindihan niyo ba? Kaya kita niyo blessing lahat eh. All things work together for good eh. Wala ka itatapon eh. Amen? Kahit yung mga asawa niyo palagay niyo irritation, good irritation sila. Kung kaya niyo i-handle ng tama. Amen? Hallelujah. Dahil yan ay nagpapalago lang sa ating karakter. Sabi nila, sa northeast daw, northeastern part of the world, ang pinakamagandang negosyo doon ay ang panguhuli ng codfish. Codfish, ano ba yung sa Tagalog? Tinignan ko kung ano ibig sabihin ng codfish. Eh. Alam niyo ba yun? Hindi hito eh. Hindi hito. Bakalaw. Bakalaw. Yeah. So ito, napakagandang negosyo. At ang problema lang ay yung transportation, yung distribution, yung delivery. Kasi nung i-deliver nila, nung una, dinideliver nila ito ng frozen. Nalagay nila sa yelo at napansin nila, pagdating dun sa destinasyon, yung mga codfish, yung mga bakalaw, ay nawawalan ng lasa. Walang lasa dahil doon sa pagkaka-frozen niya. Kaya nag-isip sila ng ibang paraan para i-transport yung mga isdang yun. Ang ginawa nila, kumuha sila ng mga bariles at nilagyan nila ng tubig at tinransport nila ng buhay yung mga bakalaw nang nasa tubig. Okay? Kaya lang, dahil doon, bagamat nasa tubig sila, hindi naman sila active, nandun lang sila sa tubig at ganun din ang nangyari. Pagdating doon sa mga mamimili, napansin nila na yung laman, nawala yung firmness, naging malambot, naging kumbaga buhaghag yung laman. At ganun din, nawala din yung magandang lasa. Kaya sa wakas, nakaisip sila ng paraan. Ang ginawa nila ay nilagyan nila ang bawat bariles ng hito. Kasi yung hito pala ay kaaway ng codfish. At dahil may hito, abay nagbabantay sila lahat. Kaya hindi sila inactive, langoy sila ng langoy dahil iniiwasan nila yung hito.
na iniisip nila, kaaway nila, sasaktan sila, iniisip nila, itong hinto-hinto'y narito para ako ay gapiin. Kaya sila ay on the watch lahat. Sa ganung paraan, pagdating nila sa destinasyon, masarap pa rin sila. Magkaminsan, yung mga tao o mga bagay na iniisip natin, kalaban natin, kaaway natin, yung pala ay blessing ni Lord. Hallelujah! Praise the Lord! Mga katrabaho na nakakainis. Alam ko yan, nagtrabaho din ako sa sekular. Amen? Pero tignan nyo ng tama magmula ngayon. Yung iniisip nyong kaaway, iniisip nyong ang intensyon ay gapiin kayo, ay pwedeng maging blessing sa inyo. Para, praise God, pagdating nyo sa destinasyon, ay masarap pa rin kayo. Amen? Hallelujah! Nagtataglay ng mga katangian ng Diyos. Nagpapakita ng larawan ni Kristo. Hallelujah. Maaring ang boss nyo, yung catfish. Maaring yung katabi nyo ngayon dyan sa church, ang catfish. O kaya yung asawa nyo. Pero sino man yan, hindi yan kaaway. Binigyan ng Diyos sa iyo para ma-develop ang iyong perlas. Hallelujah. Merong isang sister, palagi siya namang problema sa asawa niya. Ting gawain na lang, pupunta siya sa altar at naroon siya listahan ng mga prayer request. At ang dahilan ng request, puros asawa niya. Mga kalungkutan, kabiguan sa buhay. Ang dahilan, puros asawa niya. Kaya, linggo-linggo gano'n na lang, ang haba ng mukha niya, para siyang pinagsukluban ng langit at lupa. Dahil nananalangin sila, naniniwala siya, Lord, kaya mong baguhin ang aking asawa, Lord. Lahat ng ito, kaya mong, Lord, bigyan ng solusyon itong mga prayer request ko tungkol sa aking asawa. Eh, umabot na ng 5 taon. Wala pa rin nangyayari. Isang araw, nakita siya ng pastor niya, at laking gulat ng pastor niya dahil siya ay punong-puno ng kasiyahan. Ang mukha niya ay nagliliwanag. Anong nangyari? Bakit nagbago ang kanyang pagmumukha? Naayos na siguro yung kanyang asawa. Sa wakas, natugon na yung kanyang panalangin tungkol sa kanyang asawa. Kaya kinumusta siya, kumusta na sis? Mukhang okay na. Mukhang sinagot na ni Lord yung mga panalangin mo sa asawa mo ha. Sabi niya, Pastor, hindi po. 5 taon ko nga po pinanalangin. Ngayon ko po na-realize talagang ganun na po siya. Ang ginawa ko na lang, tinanggap ko na lang na ganun siya. At naging masaya ako at nakisama ko sa Kanya ng masaya, ng pinagtitiwala kay Lord lahat ng bagay. Di ba? Sa ganung paraan, amen, ay na-develop pa yung Kanyang karakter. Kesa siya'y nagmumukmuk at umaangal at reklamo ng reklamo, amen, wala din naman siya magagawa. Ang mamamalyok naman ay hindi tayo ang Diyos Minsan, gusto natin baguhin yung mga tao. Sa ating paraan, parang tayong naglalagay doon sa gulong ng pater. Pero dapat ma-realize natin, hindi tayo ang mamamalyok. Ang Diyos ang mamamalyok. Amen. Siya ang babago sa kung sino ang dapat baguhin. Ang importante, amen, magawa nating, amen, magpatianod, maging sunod-sunuran sa kanyang pisil, sa kanyang paghuhubog sa atin. Ano man ang gamitin niyang bagay, amen, anumang iritasyon, anumang bagay na hindi kaaya-aya. Amen. Ngayon, pwede na tayong magkaroon ng kapayapaan sa ating puso. Maging ang bagay na ito ay para sa ikabubuti ko. Ito'y magdadagdag ng value sa akin. Ito'y magpapaganda sa akin. Ito'y bubuo lamang ng perlas na nasa akin na, potential ko na before the foundation of the world. Kaya lang kailangan itong mga taong ito at mga kahirapang ito at ang mga irritation na ito. Dahil kung wala ito, wala akong babalutan ng katangian ng Diyos. Hallelujah! Pinag-usapan namin si John na kagabi. Amen, isipin nyo, ang hirap nung ikaw ay lulunin ng balyena. Kaya nga umiwas siya, di ba? Gusto niyang unang-una, ayaw niyang mangusap dun sa tao, sa mga tao na kaaway niya. Kaaway kasi nila yung mga taga-Ninive. Kung alam niyo yung history. At sa lahat ng mga tao, yun ang hindi niya gustong maligtas. Pagkatapos, doon siya sinugo ni Lord.
Isipin mo yun, yung taong kaaway mo, doon ka sinugo para siya ay sharan ng ebanghelyo para maligtas. Kaya ang hirap nun. Di ba? Kaya iwas siya eh. Sakay siya ng barko papunta saan? Sa Tarsis. Di ba? At marahil yung barko doon, mas maganda. Parang nagkukrus yung mga kasama niya doon, namamasyal. At gandang lugar rin Tarsis eh. Wala siyang mga kaaway doon eh. Ang problema, ang sabi sa Biblia, may hinanda na si Lord na balyena. Nabasa niyo ba yun? Ang sabi, God has prepared. Before the foundation of the world, may nakahanda ng balyena para kay Jonah. Ibig sabihin nun, talagang kailangang itapon si Jonah sa dagat dahil yung balyenang yun ay pupwesto sa isang lugar sa takdang panahon ayon sa plano ni Lord. Dahil siya ang naghanda doon sa balyena. Kaya kailangan si Jonah ay maibato doon sa exact spot kung saan hinanda ni Lord yung balyena. Kaya si Jonah ay nasa sakdal na kalooban ni Lord. Sabi ni Barry Branham, sabi nung iba, backslider si Jonah, so on so forth. May mga silip na ganyan, pero sabi niya, hindi nila alam, ang lahat ay nangyari ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Siya ang naghanda ng balyena. At pagpasok niya sa balyena, palagay niyo, komportable doon? No. Pero praise be to God, hindi siya magiging preacher na naging siya. At ngayon ay binabasa natin, hindi magiging ganito ang kwento niya. Hindi magmimistulang perlas ang kwento ng kanyang buhay kung hindi siya nairita doon sa loob ng balyena. At dumanas ng acid test. Diba? Kasi acid, yun yung pangtunaw ng isda eh. Isipin niyo yun? Nandun siya at naamoy niya lahat ng klase ng lansa, lahat ng klase ng maruruming bagay naroon sa loob ng balyena, hindi kaaya-aya. Hanggang sa siya'y tumawag sa Panginoon. Amen. At alam natin, yung kwento, siya'y binuga ng balyena doon sa Ninive mismo na kanyang iniiwasan. Yung iniiwasan niyang irritation, doon siya dinala. At nung pumunta siya roon sa wakas, amen, ay naging dakilang preacher siya. Nagkaroon ng revival na hindi pa dinanas sa buong mundo. Ang buong bayan ng Ninive ay nagbalik loob kay Lord. Dahil si Jonah ay pinalulon sa balyena. At pinadanas ng ganong irritation para maging preacher, kagaya ng pagkakakilala natin sa kanya ngayon. Amen. Salamat sa lahat ng mga iritasyon sa buhay. Amen. Tayong lahat ay tumayo ngayong gabi. Praise the Lord. Amen. Meron ba kayong dalahin ngayon? Tagal nyo nang tinadalangin kay Lord. Pero parang nagtetengang kawali si Lord. Hindi siya tumutugon. Hindi kaya meron kang perlas na kailangan i-develop. Kaya hanggang ngayon, hindi pa yun binibigay. Siguro hinihintay ni Lord na ikaw muna ang magbago. Bago baguhin yung sitwasyon na yun, na matagal mo nang dinadalangin na mabago. Marahil, kaya nandyan yan dahil gusto ni Lord ma-develop muna ang karakter mo. Hanggat di nababago yung karakter mo, ay hindi niya babaguhin. Hindi siya magdadala ng nobya sa langit na hindi dumaan sa matinding pagsubok. Hindi nahubog ang karakter dahil tayo ilalagay sa isang maringal na posisyon. Know ye not that you shall judge angels? Kayo ang hahatol sa buong sanglibutan. Paano nyo magagawa yun kung hindi kayo dadaan sa matinding paghuhubog? Kung hindi kayo magiging mga perlas sa paningin ng ating Panginoon. God help us. Tulungan tayo ng Panginoon sa gabing ito. Ama namin,
Ikaw po ang nakakaalam ng mga kinakaharap ng mga anak mo at ng dahilan kung bakit ito ang aking ipinangaral, Lord. At hindi ko alam kung anong reaksyon ng mga anak mo, but I entrust them into your hands. I thank you for every person that's here, Lord. Dahil lahat sila, binigay mo sa aking buhay, binigay mo sa aming buhay. Lahat sila may layunin, Lord. Lahat sila kasama sa paraan mo ng paghuhubog sa amin. Panginoon, ako, taglay ang mga kahinaan ko, marahil ang mga gawi ko na hindi kaaya-aya sa iba, ay sadyang nilagay mo dito sa church para ipanghubog din sa kanila, Panginoon. And so, Lord, tulad ng bakal na nagpapatala sa kapwa bakal, ayaw mong maging matalas kami tulad ng iyong salita. Matalas, tulad ng iyong salita, nang sabi, may 2 talas na lumalagos hanggang doon sa upungan ng Espiritu at kaluluwa, Panginoon. Hiling po namin, dakilang Diyos, na huwag kaming maging mapurol sa pag-unawa sa iyong pagkilos sa aming buhay. Pag-unawa sa mga nangyayari at pinahihintulutan mong mangyari. Naway magkaroon kami ng positibong tingin sa lahat ng bagay at may pagtiwala namin ang aming sarili sa iyong kamay na siyang umuhubog sa amin. Panginoon, hindi po madali ang ilagay sa potter's wheel. Hindi po madali ang paikutin, Lord, ng mabilis na mabilis, ng maraming beses. Hindi po komportable. Hindi po komportable, Panginoon, na pisilin at tanggalin yung mga impurities na nasa amin, Lord. At pagkatapos ay isasalang sa hurno para kami ay lutuin, O God, hindi po madali. Ngunit yun ay bahagi ng yung dakilang proseso para maging sisidlan kami ng kalulhatian. Katapos noon, Panginoon, ay kukunin mo kami sa hurno para patuyuin. Hindi para matapos na, kundi para kami kulayan, Panginoon, katulad ng ginagawa ng mga mamamaliok, Lord, ng artist, O God, kukulayan niya yung kanyang sisidlan na ginagawa. Hindi po madali yun, hindi po kaaya-aya yung karanasang yun. Parang sinasakal kami, pinapahiran kami ng mga bagay na hindi po maganda sa aming pakiramdam. At pagkatapos ay babalik kami sa hurno na mas mainit kaysa doon sa pinanggalingan naming hurno. At minsan ang palagay namin, hindi na namin kaya hanggang dito na lamang. Pero alam mo ang aming limitasyon. Alam mo kung paano kaming bigyan ng halaga sa aming buhay, Lord. Alam mo kung paano palabasin ang aming tunay na halaga, Panginoon. Sa pamamagitan ng pagdadarang sa apoy ng pagsubok. Pagkatapos noon, Panginoon, ay di-display mo kami. At kung kami, Panginoon, ay makakatingin lang sa salamin, kung aabutan mo lang kami ng salamin at titingnan namin ang aming sarili, ay makikita namin ang layo na pala ng aming narating. Kung makikita namin kung gaano kami kaganda dahil doon sa mga pinadaanan mo sa amin, ay magagawa naming sabihin, salamat sa lahat ng irritation, Lord. Salamat sa lahat ng dinanas ko. Dahil kung hindi dahil doon, hindi ako magiging ganito ngayon. Salamat po, Panginoon, ngayong gabi. Pagpalain mo ang iyong mga anak. As we pray, O God, for the needs of the people. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Manalangin tayo ilang sandali. Amen. Sa ating mga requests.
Yes, Lord, we love you. We honor you. Glorify you. Hallelujah. Yes, Lord. Oh, yes, Lord, we love you. Jesus Christ. Hallelujah. Yes, Lord. A vessel of honor I am today because Jesus did not throw the clay away. Yes, Lord. Salamat po. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you for your love. Yes, Lord. First stanza, please. Yes, Lord. Empty and broken, I came back to Him, a vessel unworthy and so scarred I see. But He did not despair. He started over again. Yes, Lord. And the day He did not throw the clay away. Oh, over and over He molds me and He makes me into His likeness. He fashions the clay, a vessel of honor I am today, and it's all because Jesus, He did not throw the clay away. Ay, natin tumayo pag inawit natin. Yes, Lord. Yes, He is the potter, and I am the clay, molded in His image. He really wants me to stay. But when I stumble, when I fall, and my vessel breaks, yes, Lord, He just picks up the little pieces. He does not throw the clay away. Hallelujah. Over and over, He molds me and He makes me into His likeness. He fashions the clay, a vessel of honor I am today, and it's all because Jesus, He didn't throw the clay away. Once again, over and over.
tayo. Natawagan ko si Brother Boy, Sister Flor, dito sa harapan. At tinatawagan ko si Brother Pepito para ipanalangin ating mga kapatid. Samahan ako sa panalangin para sa kanila. Tagubilin natin sila sa Panginoon para sa kanilang pag-alis sa darating ng Sabado. At hilingin ko na rin kay Brother Pepito na tapusin ang ating gawain sa pamamagitan ng panalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Pinatunayan mo minsan pa ang kadakilaan ng iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin sa magitan ng iyong mga salita na naipahayag ngayon at naipahid sa aming mga puso, Panginoon. Napakainam ng aming narinig ngayong gabing ito, Ama. At napakadakila ng iyong pagtuturo sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil merong dakilang perlas na iyong nasumpungan, Panginoon. Ikaw ang naghanap sa amin. At Lord, kinuha mo kami mula sa aming kinalalagyan. Hinubog ang aming mga pagkatao at patuloy na hinuhubog. Lord, ang karakter ng Lord ng perlas ay nagmula sa kabibe, Panginoon. Ang proseso nito, Panginoon, na aming narinig ngayong gabi, Ama, ay may kaugnayan sa buhay ng bawat isa sa amin. Kung paano nakita, Panginoon, ng merchant, Lord, ang perlas na yon, Panginoon. Ba't hindi lang yun basta naging ganun lang, Panginoon? Dumaan yun sa matinding paghubog. Dumaan yun sa matinding proseso. Dumaan yun, Panginoon, sa napakaraming nakakainis na bagay. Nakainis sa aming mga palibot, sa aming mga paligid. Marahil may kinalaman sa mga karakter ng mga tao sa aming paligid. Marahil maging sa aming mga sarili ay meron din kinalaman, Panginoon, ng iba upang sila'y hubogin din, Panginoon. Lord, mas lalo mong pinalawak ang amin pong pananaw sa salitang paghubog, Panginoon. Lord, ngayon, Panginoon, alam namin na hindi pala kami dapat na naiinis. Kahit may mga nakaiinis na bagay, alam namin, Panginoon, na dapat, Lord, na maging kampante lang kami. Hayaan mong dumaan lang kami sa mga ganong paghubog upang mailabas mo ang tunay na meron sa amin, Panginoon. Hanggang sa maging katulad mo kami, Panginoon, dakilang perlas, Panginoon, ng buhay, ay walang iba kundi ikaw, ay maging katulad ng bawat isa, Panginoon. Perlas ng attitude, perlas ng karakter mo, Panginoon, na nasa amin, Lord Jesus, na hindi mangyayari yun, Panginoon, kung hindi namin pahihintulutan na kami ay dumaan sa mga mahihirap na sandali at sa mahihirap na panahon na daraanan ng buhay namin. Lord, salamat dahil kung sa sanlibutan, Panginoon, hindi nila nakita ang susi, hindi nila nakita, Panginoon, ang tunay na kaugnayan ng tagumpay ay may kinalaman sa iyong mga salita. Pero nasumpungan namin ngayong gabi, Panginoon, ang tagumpay ng paghubog sa buhay namin upang mailabas ang tamang karakter ay ang pagtanggap sa mga nakaiinis na bagay sa mga panahong aming dinaraanan, Panginoon. Salamat po, O God, kahit ang sanlibutan ito ay punong-puno ng mga nakaiinis na bagay, ay magagawa naming tumayo at manindigan, Panginoon, sa iyong mga salita. Magalak ang aming puso. May kagalakan ng aming mga kalooban. May kapayapaan ng aming mga kalooban, Panginoon. Lord, dahil alam namin, sa gitna ng maraming nakainis na bagay, ay kasama ka namin, tinutulungan mo kami, dinidevelop mo ang aming mga karakter. Narito po ang aming mga kapatid, Barboy. Ganon din ang kanyang may bahay, Panginoon. Lord, na sila po, O God, ay binigyan mo ng ganitong pribilehiyo na makapunta sa dako ng Canada. Ginamit mo ang kanilang mga anak, Panginoon, sa dakong iyon upang, Lord, ganapin mo ang layunin mo para sa aming mga kapatid. Lord, pinagkakatiwala namin sa iyo ang pagbibiyahe ng mag-asawang ito. Mahal namin po sila, Panginoon. Amin po silang, Lord, binibigay sa iyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang siyang mag-ingat sa kanilang pagbibiyahe sa araw ng Sabado. Tulungan mo po sila, Panginoon. Gawin mo silang maluwalhati at ligtas sa kanilang pagbibiyahe, Panginoon. Kahit mahabang oras ang kanilang pagbibiyahe. Subalit kami, Panginoon, ay merong, O God, na merong kapayapaan sa aming mga puso
na sila, Panginoon, ay makakarating sa dakong yun kasama, Panginoon, ng kanilang anak na naghihintay doon. At Lord, kung ano man po ang kanilang inaasahan sa dakong yun, O God, ano man ang kanilang maranasan, ano man ang kanilang harapin, mabuti man, di man mabuti, Panginoon, Lord Jesus, ang lahat ng iyon ay mabuti pa rin para sa kanila. Lord God, pagpalain mo ang kanilang mga buhay at hayaan mo sa dakong iyon sila ay maging pagpapala, maging mabuting impluensya, lalo ng aming kapatid Barboy, Panginoon, sa napakaraming salita, Lord, na nailagay mo sa kanyang puso. Panginoon, ikaw, Panginoon, siya ay kukonekta sa iyo, Panginoon, sa mas mataas na anyo ng Lord ng pagsunod sa dakong yun, ng kanyang paglilingkod, Panginoon, sa dakong yun, habang siya'y naroon, hindi masasayang ang kanyang panahon, hindi masasayang ang kanyang buhay, Panginoon. Lord, bigyan mo siya ng trabaho kung kinakailangan, at Lord, bigyan mo siya ng hanap buhay, bigyan mo siya, Panginoon, lagi ng lahat ng mga pangailangan, kailangan nila sa dakong yun. Higit sa lahat, Panginoon, hayaan mong ang buhay niya, kung paano siya naglingkod sa dakong ito, na naging kaya-aya sa bawat isa, na ibigay niya kanyang buhay, Panginoon. Ganon din naman, Panginoon, magpapatuloy lang ang lakad ng paglilingkod para sa Kanya. Dahil kahit saan mo siya dalhin, wala siyang gagawin, kundi maglingkod sa iyo, Panginoon. At ibahagi ang kanyang buhay, because eternal life is living for others. Lord, salamat po sa bawat isa na narito. Kami po'y pinagpala mo, Panginoon. Salamat po sa aming mahal na pastor. Lord, na ginamit mo ngayong gabi upang maipahayag ang napakadakilang mensahe sa panahong ito na nahayag sa aming kalagitnaan ngayong gabi. Hindi namin makakalimutan ang gabing ito, Panginoon. Pinagpala mo kami, Panginoon. Ipinahayag mo ang iyong kalooban sa amin. Salamat sa iyong sakdal na kalooban sa amin, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong pag-iingat. Pinagkakatiwala namin ang aming mga buhay sa iyong mga kamay. Sa iyo ang kapurihan. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, itong aming dalangin. Amen. Amen. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Yesus, tapos ng ating gawain. Amen. Hallelujah. Over and over.